Mga kabasketball, baksak presyo na, hindi pa rin bumebenta ang mga tickets para sa NBA Cup Semifinals ngayong weekend. At ang dahilan ay hindi dahil walang Lakers, Golden State o Phoenix Suns. At naglabas na ang NBA's last 2-minute report patungkol sa tawagan sa Warriors at Rockets kahapon. At kinumpirma nito na tama ang tawag ng mga referees. Pero bago yan, silipin muna natin ang pagtambak ng Boston Celtics dito sa Detroit Pistons. Kumonekta ang Boston Celtics ng 23 at lumamang ng hanggang 32 points para tapusin ng Pistons 123-99. Tumapos si Peyton Pritchard ng 27 points, 10 assists at 7 3-pointers para i-establish ang kanyang sarili bilang early candidate para sa 6th Man of the Year Award. Tumapos din ng 7 3-pointers itong si Derrick White. Si Cade Cunningham naman ang bumuhat para sa Pistons. Siyempre, sino pa ba? 18 points, 8 rebounds at 8 assists para dito sa batang ito. Maraming kinakailangang ayusin ng Detroit Pistons dahil 2 out of 19 sila mula sa 3 sa first half, 7 out of 37 sa buong laro. Isa pa tong si Derrick White na tumira din ng 7 3-pointers. Kaya sa mga nagsasabi na tira lang ng tira ang Golden State sa 3, Boston na ngayon ang nangunguna sa aspeto na yan. Halos lahat ay hinahanap ang 3-point shot. Kasama na rin ang kanilang sentrong si Kristaps Porzingis, 19 points, 8 rebounds, 2 assists at naipasok ang 2 sa 7 3-point attempts niya. Ang Boston ay bumubuntot lamang sa Cleveland Cavaliers para sa top team sa buong NBA. Isang panalo lang ang naghihiwalay sa dalawa. Pagkatapos tanggalin ng Houston Rockets ang Golden State Warriors sa isang 1-point win na nagtrending dahil sa controversial na foul call kay Jonathan Kuminga na nagbigay ng 2 free throws kay Jalen Green at ang panalo. Pagkatapos ng laro ay pinagsalitaan ni Steve Kerr ang mga referees at ang officiating na naganap. Pero ayon sa last 2-minute report ng NBA, foul daw talaga ang ginawa ni Jonathan Kuminga kay Jalen Green. May 3.5 seconds ang natitira sa regulation. Dahil sinubukang abutin ni Kuminga ang bola na hawak-hawak ni Jalen Green, pero sa ginawa niyang yon ay nahila niya ang balikat nitong si Jalen Green. At kasama rin sa last 2-minute report na yan ay ang contact na ginawa ni Fred VanVleet kay Gary Payton II na nauna sa foul ni Kuminga. May 7.5 seconds ang natitira. Ayon sa NBA, tama daw na no call yon dahil wala naman talagang foul. Kahit sino mang may alam sa basketball ay alam na foul ang ginawa ni Kuminga. Pero ang pinupunto ni Coach Steve Kerr ay parang wrestling match yung buong laro at hinahayaang makalusot ang maraming contact. Pero pagdating sa dulo ay bigla na lamang pumito. Semifinals na ng NBA Cup pero hindi bumebenta ang mga tiket kagaya nung isang taon. Ang Final Four at Championship ay gagawin sa Las Vegas pero hindi lamang dahil wala yung mga sikat kaya hindi bumebenta ang mga tickets. Last season nag-a-average ng $237 ang mga tiket pero ngayon nag-a-average na lamang ito ng $98. Heto ang tinuturong problema mga kabasketball. Ang matchups ng semifinals ay malalaman lang 3 araw bago ang mismong laro. Kaya dahil dyan, mahihirapan ang mga die-hard fans na bumili ng ticket, mag-book ng hotel para pumunta sa Las Vegas. Hindi kagaya ng mga kuponang malapit lamang sa Las Vegas gaya ng Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers at iba pang mga kuponan na mas malalapit ang home court. At ang isa pang nagpapahirap ay magkahiwalay ang bentahan ng ticket sa mga laro. Ang isang solusyon na nakikita ng mga eksperto ay gawin na lamang na isang ticket para sa buong event. Sa ganung paraan, mas maiengganyo ang mga tao na bumili ng ticket dahil ang bibili nilang isa ay 2 ng matchup ang kanilang mapapanood. Bukod sa mas makakatipid ay masusulit pa ng mga nagbiyahe papuntang Vegas.